Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning sa mga nasa online na nagsisimba. Good morning. Baka magulat kayo, nakikita nyo sa screen ay it's an ordinary Sunday pero tatlong pari kami. No? Yan po ang mga formators ng mga seminarians na nagkumakanta ngayon sa atin. Misa from Holy Trinity College Seminary sa Diocese of Daet, Camarines Norte. No? Welcome sa St. Peter Head Office. No? Kaya po, nandito sila. Kung kayo ay nasa online ngayon at nakikita nyo yung GCash number, pwede nyong isend, no? Pag nangangaroling na sila. No? Mamaya po, after ng misa, no, ay may short caroling ang mga seminarians. No? Yung kanilang caroling ay para tustusan yung kanilang mga monthly expense sa loob ng seminaryo. No? Dahil ang mga batang ito ay nagpapari, kinakailangan nila na masustentuhan yung pangangailangan ng seminaryo. No? Yung kanilang kinakain, yung maintenance ng seminary, no? Even yung mga bills ng seminary ay kinakailangan mayroong pantustos. No? Every year ginagawa nila yan. No? Lagi silang nasa parokya ko. Eh ngayon, sabi ko, dalhin ko nga sa St. Peter, baka malaki-laki maiuwi. No? Kaya sabi ko, idadaan ko sa St. Peter. Bukas po, babalik na sila ng seminary kasi yung natitirang mga araw ay to spend naman with family. No? Hanggang sa Pasko at yung short break na natitira ay kasama yung kanilang pamilya. No? Kaya po, kami ay natutuwa kasi tinanggap kami ng St. Peter. No? Alam naman namin, love na love nyo ang mga pari at mga nagpapari. Kaya tulungan natin ang Holy Trinity College Seminary sa Daet, Camarines Norte. Ngayon po ay 4th Sunday of Advent. No? Kaya nakita po ninyo, sinindihan natin yung pang 4th candle doon sa Advent wreath. No? Diba? Sabi ko nga po, para yung orasan. No, kapag hinihintay nating masindihan lahat ng kandila, ibig sabihin ay malapit na yung ating hinihintay na pagsilang ng ating Panginoon. Kaya kung pang-apat na yung sinisindihan, sindi na lahat, ibig sabihin ngayong week na ito, i-celebrate na yung kapanganakan ng ating Panginoon. Kaya ito na po yung last week, no, kung tutusin, para matapos yung Advent season. Okay? Kaya po pag pinasinin nyo, Advent season ay matatapos kailan? December 24 pa. Ha? Kaya hindi pa po Pasko. Baka po sa kaalaman ng lahat, Pasko na. Hindi pa. Advent pa lang po yung season. Okay? Naghihintay pa, naghahanda pa. Ibig sabihin, mayroon pang natitirang ilang araw ng preparation bago sumapit yung Christmas. Okay? So, naghahanda pa. Baka yung iba sa inyo, kulang pa yung paghahanda, may natitira pang araw. Hindi pa Pasko, no? Kasi karamihan, nasa Christmas mode na. Diba? Yung tipong pagod na sa Christmas party, ubos na yung Christmas bonus, lahat wala na. No? Parang akala tapos na yung Pasko. Kaya pagtungtong ng December 25, ano nangyayari? Pagod na, tulog na. No? Hindi naramdaman yung pagsilang ni Kristo kasi during Advent season, hindi inihanda ang sarili, more on Christmas celebration. Pero yung Christmas po, nagsisimula halos December 24 pa ng gabi. No? Kaya yung buong December 24 ng umaga, nasa Advent season pa tayo. Kaya po, minsan, nagsado tayo nagmamadali, no? Tayo mga Pilipino. Kaya nga sabi nila, ang Christmas sa Pilipinas, mahaba. Nagsisimula ng September, no? Okay, so, sobrang haba naman talaga. Pagtungtong ng December 25, tulog na lang kasi pagod na, no? Kaya lang, yun yung pinakamahalagang araw, no? Yung araw ng kapanganakan ni Kristo, dapat yun ang bigyan natin ng mas importansya, no? Kaya po, sa season, no, sa liturgical year ng atin pong simbahan, yung Advent yung nawawala. No? Laging hindi na igagagawa yung Advent. Hindi nakapaghahanda yung mga tao. Kasi ang akala nila, pagtungtong ng bear ay Pasko. No?
Kaya ang pakiramdam ng mga tao, Christmas season agad. Pero sa simbahan, ang itinuturo sa atin, may Advent season muna. Preparation before the coming of Christ. No? Meron po ng waiting, merong preparation, at importante po iyon. Katulad nung narinig natin sa gospel ngayon, si San Jose ay inihanda ng Diyos. No? Siya yung inihahanda ng Diyos para maging ama ni Kristo dito sa mundo. Dahil si Kristo ay magkakatawang tao, kinakailangan mayroong tatayong ama kay San Jose, kay Jesus. At yan ay walang iba kung hindi si San Jose. At narinig natin sa mabuting balita kung sino ba si San Jose ayon sa mga salita ng Diyos. Si San Jose ay isang matuwid na tao, no? A righteous man. Pag inisip po ninyo, siguro para sa atin, yung atin pong paglalarawan ng righteous, yan po yung mabait, no? Baka sabihin mabait, masunurin, matulungin, ganyan, no? Isang asawang mabait, matulungin, masunurin. Yung asawa niyo po, ganyan? Hindi. O, kasi nga, kay San Jose lang may ganon. Pero dapat ganon yung asawa ninyo, no? Alam po ninyo, sa inyo lang ako nakatingin. Hindi sa mga seminarista, kabisado na nila yan. Pero naghahanap talaga ako ng lalaki. Iisa lang, no? Asa likod. Kung San Jose pa naman yung ating reflection ngayon, puro pa kayo babae, no? Sa bagay, kung hindi man, sabihan nyo na rin mga asawa ninyo, ha? Pagkatapos ng misang ito, sabihin nyo, sabi ni Father, dapat do ganito ugali ninyo, ha? Katulad ni San Jose, okay? Sabi nga nun, si San Jose ay isang matuwid na tao. No? Kung isabihin ay masunurin, mabait na tao. Kahit yung mga tao sa paligid niya, ganyan ang tingin kay San Jose. Maging ang Diyos, ganyan din ang tingin kay San Jose. Kaya pinili siya ng Panginoon para maging ama ni Jesus at maging asawa ni Maria. Kaya nga po, nasa plano na ng Diyos na si San Jose, papakasalan niya si Maria. Nasa plano rin ni San Jose na pakasalan si Maria. Nasa plano na. Gusto na nilang magpakasal. Kaya lang, natagpuan ni San Jose na si Maria ay buntis. No? Buntis si Maria. Nasa plano na. Ibig sabihin, gusto nang mangyari na sila ay lumagay na sa tahimik, no? Pag naikasal, saka pa lang dapat mabubuntis. Kasi yun talaga yung pagkakasunod-sunod. Diba? Ikakasal ka muna, saka ka mabubuntis. Ang nangyari, hindi pa na ikakasal na buntis. Kaya si San Jose, alam niyang tama siya, mabuting tao siya, hindi siya lalabag. No? Hindi siya gagawa ng mali at masama. Kaya nung nalaman niyang buntis na si Maria, nalungkot si San Jose. Na namumblema si San Jose. Kasi iniisip niya, paano mangyayari yan? Paano gagawin kay Maria? Alam niyo po ba, during the time of Mary and Joseph, kapag ikaw ay nabuntis at wala ka pang asawa o hindi ka pa kasal, ang parusa nung panahon nila Maria at Jose, babatuhin ka hanggang sa mamatay. Imagine, yun po yung parusa, ha? At mahigpit ang batas noon. Gagawin ng mga tao na ikay batuhin hanggang sa mamatay dahil gumawa ka ng napakalaking kasalanan. Nagkaroon ka ng anak na hindi ka nagpapakasal o wala kang asawa. No? Binibiro ko nga po kanina sa misa ko, sabi ko, paano kaya gawin natin sa Pilipinas yan? Yung babatuhin ng isang tao na nabuntis dahil walang asawa. Madaming patay talaga sa Pilipinas. Kikita ang St. Peter. No? Madami kayong seservisan, no? Sigurado, no? Kabi-kabila ang puno na naman lahat ng chapel ng St. Peter pag ganyan. 'Di ba? Dahil madami namatay na nagkaroon ng anak na hindi pa kinakasal. No? Sigurado, hirap na naman ako magmisa niyan, no? Ang dami ko na namang mimisahan pag ganyan. Kasi noong panahon nila Maria, ganyan po, no? Ganyan yung parusa. Kaya nga si San Jose, ang malaking problema niya, kung si Maria ay buntis at wala pa siya, hindi pa sila kinakasal, may malaking problema at malaking parusang matatanggap si Maria. Kaya sa lungkot ni San Jose, sa problema ni San Jose, hindi niya alam kung anong kanyang gagawin. At sabi dun sa gospel, hihiwalayan na lang ni San Jose ng lihim si Maria. Siguro iniisip ni San Jose,
para safe ako na hindi ako mapaparusahan dahil wala kaming ginawang mali, si Maria nga lang ay mawawala dahil siya'y mapaparusahan. Kaya nga sa sobrang lungkot, sa sobrang daming iniisip ni San Jose, anong nangyari? Si San Jose ay nakatulog. No? Sabi doon sa gospel, nakatulog si San Jose. At nung siya'y natulog, doon siya kinausap ng anghel ng Panginoon. At ipinaliwanag kay San Jose ang lahat ng nangyari sa buhay ni Maria. Bakit siya nagkaanak? Dahil sa Espiritu Santo. At yung anak na kanyang isisilang ang magliligtas sa buong sanlibutan. Kinausap lang si San Jose sa panaginip. Kaya naintindihan ni San Jose ano ang nangyari kay Maria. Kaya paggising ni San Jose, sinunod niya ang utos ng Diyos na huwag hiwalayan si Maria. Dahil nakausap ng Panginoon sa katahimikan ng puso dahil habang natutulog si San Jose, tahimik niyang pinakikinggan ang salita ng Diyos, kaya niya sinunod ang Panginoon. Mga kapatid, yan ang pinakamagandang tagpo sa buhay ni San Jose at ng Panginoon. Ang mag-usap sila sa katahimikan ng kalooban. Siguro yan po din yung maaaring baunin natin ngayong linggong ito kapag tayo ay dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, kapag marami tayong problemang pinagdadaanan, di ba madalas ay hindi tayo makatulog. No? Dahil ang dami nating iniintindi paano natin susolusyonan yung problema. Di ba? Tita Del, ikaw noon, nung tinatayo mo tong St. Peter, madami kang pinagdaan ng pagsubok. No? Nakakatulog ka ba noon? Ha? Hindi ka rin makatulog noon, ano? Dahil iniisip mo, paano ko ba magagawa lahat ng kailangan, no? Para sa St. Peter. Minsan, ganun talaga tayo. Pag magulo ang ating isip, pag marami tayong iniintindi, hindi tayo makatulog. Di ba? Pero meron naman, kapag may problema, tulog ng tulog. Meron din ganon, di ba? Yun yung pinakaparaan. Pag maraming problema, itinutulog na lang. No? Parang ayaw nang gumising kasi ayaw na niyang, hindi niya alam kung paano susolusyonan yung problema. Pero meron din daw, wala namang problema, laging tulog. No? Parang ngayon, habang nagmimisa si Father, no? Tinutulugan yung homily ni Father. May ganun din naman daw, no? Kahit walang problema, tulog lang ng tulog, di ba? May ganun daw. May ganun mga tao na ang paraan ay itulog. At para sa Panginoon, maganda rin palang paraan na ipahinga din yung ating sarili para sa katahimikan ng puso, maaari mong mapakinggan ang salita ng Diyos. Sa katahimikan ng ating kalooban, maaaring magsalita ang ating Panginoon. At yun yung pinakamahalaga na dapat nating pinakikinggan sa buhay. Minsan, kapag maingay ang isip, maingay ang kalooban, galit yung lumalabas sa ating puso. Galit yung ating nasasabi. Pero kapag tumatahimik tayo, kapag alam natin na ang presensya ng Diyos ay nasa atin sa katahimikan, mas nagkakaroon ng kapayapaan sa ating buhay. At yon ang pinakamagandang gustong ipahatid ng Panginoon sa atin. Katulad ni San Jose, sana lagi nating hanapin yung katahimikan ng kalooban kapag dumadaan tayo sa pagsubok ng buhay. Para alam natin at tama ang ating susunod na gagawin dahil itinuro sa atin ng Panginoon ang daan patungo sa kabutihan. Kaya mga kapatid, sa ating pong pang-apat na linggo sa panahon ng Adbyento, bago tayo sumapit sa panahon ng Kapaskuhan, tingnan natin si San Jose bilang isang mabuting alagad ng Diyos, instrumento ng Diyos, para sa mga pagsubok na pinagdaraanan ng buhay, matutunan natin kay San Jose na napakahalaga ng katahimikan at pakikinig sa salita ng ating Panginoon. Amen. Thank you for joining us.
View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.